Magandang araw po sa ating lahat at nandito po tayo ngayon para mag-share ulit ng ating experience sa Pangasinan. So, na-vlog ko na 'to pero uulitin ko lang at ito nga po ay yung ah, isang kahoy, okey, isang kahoy po 'yan na na nakatayo diyan na isang ah, nagbubunga po yung pampaasim. So, sampalok po 'yan. So, 'yan po ay yung entrance po na ating na-detect diyan ay diyan mismo sa puno ng sampalok na 'yan at diyan po yung entrance mismo. So, at meron din po tayong na-detect diyan na decoy. Okay, so yung tunnel po niyan ay papunta do'n sa hanggang sa Mangga na 'yun, mga 30 meters at yung isa po ay papunta ng left po yung tunnel niya. Papunta ng left ng 5 meters at do'n sa 5 meters do'n po ay pababa yung tunnel. So ngayon, 'yan po ang ating na-detect gamit po ng ating modified treasure locator. Ating binago po 'yun or may-modify po natin. May mga bago po ng konti, binago po natin. And then ginamit na po natin ng aux manual detector. So, 'yan yung hinukay po namin 'yan. Ang una po 'yan ay mga 8 meters po, puro original po 'yan. Hindi po tayo medyo original po yung ating hinukay at diniretso po lang natin hanggang 8 meters at nung 8 meters yan na po, nag-start na po yung gravel and sand na abnormal po siya. Okay, at may mga charcoal po na na kasama yung gravel and sand. And then yan po ang sumunod na po yan ay fine sand, and then sa fine sand po yan ay halo-halo na, may mga black clay, gray clay at mga kalawang na po. So yan po nag-indicate talaga na ng true tunnel. So makita po natin dyan yung ating sinukayan, yung mga fine sand at saka sand with gravel. Yan po, abnormal. Ayan po na yung nag-start po yung layering po niya. So hanggang sa yan yung trap din po yan. Water trap magkabilaan at yung trap na yan, yan sa kabila na yan, yung fine sand na yan na merong kalawang. Meron mo yan. So yan yung left and side, left and right po yan na water trap at ang sentro po niya na yung deposito. So nagba-bar down po siya. Mahirap talaga pagka ganito yung binabakho mo na type ng lupa. So talagang grabe mahirap po 'yun. At yan po 'yan yung ating na-detect na gamit po nating manual detector. Okay? So aux manual detector at nakita po natin yung mga STM na talagang maganda po. Yan po ay charcoal na kasama po ng gravel and sand. Okay? So diyan po nakuha. At yan po, napapakita po na maganda po talaga yung minsan na may gamit talaga. Basta maganda po yung resulta. So isa po yan sa isang nakita natin, yung pinaka-last po na markers na nakita po natin ay mga nabuong mga ganyan. So gray clay sa loob, tapos nabalutan ng brown clay. Yan. At sa loob ng gray clay ay merong mga kahoy, mga tangkay ng kahoy na putol-putol. At minsan may mga kunting dahon na maliliit. At yan po yung ating napakagandang buried marker. At meron din po na yung katabi po niya ay merong bilog na, may mga bilog din po siya na brown clay na merong kasamang mga bato. Okay, so yan po yung bilog na bitak nun sa taas. Makikita po natin yan na bilog po talaga yan. At maganda po yan na panintrohang hukay. Okay, so yan po yung mga naka-insert na kahoy sa gray clay. Marami pa po yan. Mga yan. Yan po, tinitingnan ko dyan yung nasa loob na gray clay, ay nasa loob na kahoy na maliliit na nakabalot po ng gray clay tapos brown clay. So yan po yung ating mga buried markers. May mga stone markers din po pero hindi natin po yan pinakita na. At yung mas klarong mga marka ang pinakita po natin na talagang positive po talaga yung dig spot na yan. So ayan. At yan ang ating naging resulta sa ating pag-detect po dyan sa lugar na yan. At napakaganda pero siyempre ganun talaga kasi hindi natin matatansya yung ginawa talaga ng hapon na kung paano na sinet up yung burial layout po nila.
So, by the way po, papuntang east po yan, 5 meters yung mula dun sa Sampaloc. Papuntang east, 5 meters po yan. So, dun po ang dig spot. So, okay, so yan po ang resulta ng ating paggamit ng ating modified pressure locator at aux manual detector. So, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.